Hello sa lahat ng active listeners natin. Raymond ang pangalan ko. Sa ngayon po ay nagtatrabaho ako as branch manager sa isang printing company dito sa Davao. Dating taga Cebu talaga ako. Lumipat lang nang makahanap ng trabaho dito. Dito na rin ako nagsettle kasama ang pamilya ko. Pero ganun pa man Sir Neb, tinuturing ko pa rin ang Cebu bilang aking hometown. Noong bata ako, ang bayan na kinalakan ko ay binubuo lang ng 5 barangay. Halos lahat ng tao doon sa amin ay magkakakilala. Sa konti ba naman ang populasyon namin? Natatandaan ko noon na yung bahay namin ay gawa lang sa mga nipa at kawayan. Natatapalan lang ng mga tarpaulin ng politiko kapag nasira ng ulan o bagyo. Hindi pa sementado noon yung daan. Mga 2 kilometro pa yata palabas sa bayan namin bago ka makakita ng konkretong kalsada. Itong kwentong isishare ko ay karanasan ko noong minsan kaming malate ng uwi ni mama. Galing kami noon kila tita. Dumalaw kami kasi nanganak ng kambal si tita. Sa habal-habal kami sumakay pa uwi. Napasarap yung kwentuhan nila mama at tita, kaya medyo madilim na kami bumiyahe ni mama. Binaba kami ng habal-habal driver sa labas ng arko ng barangay namin. Wala talagang pumapasok na habal-habal sa barangay namin noon kasi ilang beses nang may na-hold up na driver sa loob. Siyempre maglalakad lang kami papasok. Medyo malayo pa rin kasi ang bahay namin. 6 PM lampas na sa relo ni mama, kaya halos lahat ng bahay na madaanan namin ay sarado na. Wala pang mga poste ng ilaw noon. Yung ilaw lang namin ay yung konting liwanag mula sa buwan. Kalagitnaan ng lakad namin, may madadaanan kaming lumang simbahan na sabi-sabi ay noong panahon pa raw ng mga Kastila tinayo. Nung malapit na kami sa simbahan, ay hinigpitan ko yung hawak sa kamay ni mama. Noon pa man talaga kasi Sir Neb ay takot na ako sa parting yon ng barangay namin. Marami kasing kwento tungkol sa mga nagpapakitang multo, aswang at pugot na pare sa gilid ng simbahan. Napansin ko na medyo mabilis din yung lakad ni mama. Alam ko takot din siya na dumaan doon. Mga ilang lakad lang, may naaninag kami pareho ni mama sa di kalayuan. May kung anong maliwanag na bagay na nasa gitna ng daan. Mga ilang talampakan sa ere. Mas lumapit kami ni mama. Tsaka lang namin nakita kung ano ba yung bagay na nasa ere. Sir Neb, mga kabaong. 2 puting kabaong na lumilipad sa hangin. Parang lumiliwanag pa dahil sa ilaw ng buwan. Tumili si mama ng sobrang lakas na muntik nang mabingi yung kaliwang tenga ko. Noon ko lang nakita si mama na ganoon katakot sa buong buhay ko. Agad niya akong hinila pabalik kung saan kami galing, tapos sabay kaming tumakbo. Habang tumatakbo, lumingon ako sa likod. Hinahabol pa rin kami ng 2 puting kabaong. Si mama hindi pa rin matigil sa pagsigaw. Dumiretso kami sa may barangay hall. Hinihingal pa si mama habang nagkukwento sa kung anong nangyari sa amin. Ako naman tulala. Sabi ni mama hindi raw ako makapagsalita nung time na yon sa sobrang takot. May service na tricycle yung mga tanod doon sa amin. Hinatid nila kami pauwi sa bahay. Siyempre dumaan uli kami doon sa may simbahan. Magkayakap pa kami ni mama habang dumadaan doon yung tricycle. Ako naman nakapikit pa, pero wala na yung 2 kabaong na lumilipad. Nakauwi kami ni mama ng ligtas sa bahay. Kinuwento namin kay papa yung nangyari at maski siya ay natakot matapos kaming magkwento. Sabi ni papa, kahit daw siya ay may na-experience na rin na pangyayari kung saan hinabol siya ng kabaong habang dumaraan sa gilid ng simbahan. Hindi niya lang kinuwento sa amin kasi nga baka raw matakot din kami. Marami pa akong narinig na kwento tungkol sa 2 kabaong na yon na nagpapakita sa gilid ng simbahan. Nung lumipas ang mga taon, ay nalagyan din ng mga poste ng ilaw yung lugar at naging sementado yung kalsada. Simula nang maliwanagan ng maayos yung gilid ng simbahan, nawala na yung mga kwento sa pagpapakita
ng lumilipad na kabaong. Itago niyo po ako sa pangalang Peter. Matagal na akong tagapakinig ng mga horror story dito sa channel nyo. Kaya naisipan ko po na mag-share din ng kwento ko. Noong high school ako, sa may Bulacan pa kami nakatira. Nangungupahan lang kami malapit sa trabaho ni Papa. Doon na rin kami nag-aral ng mga kapatid ko. Siguro mga 3 bahay lang mula sa amin ay ang bahay ni Tito Rex, kapatid ni Papa. Mag-isa lang siya sa buhay. Walang asawa at anak. Sabi ni Papa sobrang mahiyain daw si Tito Rex, kaya rin daw siguro hindi nakahanap ng asawa. Nakontento na lang daw siya na maging pintor. Nabubuhay sa mga benta niya ng mga painting na araw-araw niyang ginagawa. Nakadalaw na ako dati doon sa bahay ni Tito. Sobrang gulo. Lahat ata ng parte ng bahay ay may natapong pintura o kaya may brush na putol. Sabi sa amin ni Papa, buong araw daw na walang ibang ginagawa si Tito kundi ang magpinta. Minsan nga raw ay nakakaligtaan niya na kumain o kaya matulog. Nakahilera sa harap ng bahay ni Tito yung bawat natatapos niyang painting. At dahil nasa tabi ng daan ng bahay niya, laging may mga tumitigil na sasakyan para bumili ng magaganda niyang gawa. 4th year na ako nang mamatay si Tito sa hindi malamang dahilan. Komplikasyon daw sa puso. Pero sabi ni Papa, yun na lang daw ang nilagay na cause of death kasi hindi malaman ng mga doktor kung ano ang talagang kinamatay ni Tito. Sa bahay namin binuro lang katawan ni Tito dahil mas mahihirapan kami kung doon sa bahay niya kasi nga walang ibang nakatira doon. Bandang 1:00 ng madaling araw, halos wala ng tao sa burol. Tulog na lahat. Sobrang tahimik. Patakbo na ako papunta sa may kusina kasi hindi ko na mapigilan yung ihi ko. Pagkatapos kong umihi, pabalik na dapat ako sa kwarto nang mapansin ko na may anino na gumagalaw mula doon sa sala sa kung saan nakaburol si Tito. Naisip ko baka si Mama o si Papa. Pinuntahan ko para i-check kung sila nga. Pagpasok ko sa sala, natigilan ako. Hindi ako makagalaw sa nakita ng 2 mata ko. Sir Neb, yung tito ko na dapat ay patay na at nasa kabaong ay nandoon sa gitna ng sala, naglalakad na parang buhay. Lumingon pa siya sa akin. Ang putla ng mukha niya at talagang nakakapangilabot. Pagkatapos niya akong tignan, ay naglakad siya ng dahan-dahan palabas ng bahay. Napatakbo ako papunta sa kwarto nila Mama. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko noon. Natakot ako pero mas naguluhan ako kasi bakit naglalakad yung isang patay na tao na katulad ni Tito. Ilang minuto rin akong nakatayo roon habang pinoproseso kung nananaginip lang ba ako o totoo yung nakita ko. Hindi ko na nasabi kila Mama yung nakita ko kasi baka hindi sila maniwala. Bumalik na lang ako sa kwarto ko at nahiga. Hindi na ako nakatulog pa hanggang mag-umaga. Talagang hindi ko na nagawang ikwento yung mga nakita ko kasi baka nga hindi sila maniwala tapos sabihin pa na kung ano-ano ang nakikita ko. Matapos yung pangyayari na yon, hindi na ako tumingin doon sa bangkay ni Tito. Parang natatakot na akong tumingin kasi baka pag sumilip ako, makita ko na nakadilat naman si Tito. Mga ilang taon ang lumipas, nasa college na ako. Tsaka ko lang nalaman na noon pa raw pinaghihinalaan na isang satanista si Tito Rex. Meron daw silang kulto na kinaaaniban niya. Nagsasakripisyo sila ng mga kambing at sumasamba sa isang ribulto na may sungay. Si Papa mismo, Sir Neb, ang nagkumpirma na totoo raw na satanista nga si Tito. Yung bahay ni Tito makalipas lang ang ilang buwan matapos siyang ilibing ay nasunog. Kasabay na nasunog lahat ng painting na hindi niya naibenta. Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung may kinalaman kaya yung pagiging satanista ni Tito
kaya siya tumayo sa kabaong niya nung makita ko siya. Ang madaling sagot siguro oo. Nagawa ko pa ngang hanapin sa internet yung kulto na sinalihan ni Tito. Pero mas okay siguro Sir Neb na hindi ko na lang babanggitin dito. Hello mga kapasta. Isa ako sa mga solid fan nyo simula pa noon. Dati na rin akong nakapag-submit dito ng kwento. At sana po Sir Neb, ito rin ay matanggap nyo at maisali sa susunod na upload. Ako po si Jenaline, 31 years old. Online seller dito sa Legazpi. Bale simula noong pandemic, ito na ang pinagkukunan ko ng pagkakakitaan. Sa hirap ba naman ngayon ng buhay? Ito pong kwento ko ay kwento lang sa amin ni Lolo noong nabubuhay pa siya. Bale si Lolo po ay talagang sa may Kamsur nakatira. Doon siya sinilang at lumaki. Sabi ni Lolo sa amin, noon daw ay normal lang ang mga kwento tungkol sa mga aswang, maligno at kung ano-ano pang kababalaghan na sa mga probinsya mo lang talaga mahahanap. Isa ito sa mga paborito kong kwento niya kasi isa ito sa mga pinaka nakakatakot na narinig ko mula kay Lolo. Noong unang beses ko itong narinig, siguro mga 12 years old lang ako. Hindi ako nakatulog ng maayos ng ilang araw dahil sa takot. Binata pa raw si Lolo noon. Nag-aaral pa siya sa high school. Isang gabi raw ay nalaman nila na yung isang kapitbahay nila ay namatay sa sakit sa puso. Lalaki yung namatay, sabi ni Lolo. Halos kaedad lang daw ni Lolo yon. Medyo matanda lang sa kanya ng ilang taon. Halos gabi-gabi raw na nandoon sa lamay si Lolo. Ganoon daw talaga sa probinsya. Parang obligado ka na makilamay kung kakilala mo yung namatay. Iisipin kasi nila na may galit ka doon sa namatay kapag hindi ka man lang dumalaw. After 3 days daw ay nagkainuman sa lamay. Nagpainom kasi yung bagong dating na kamag-anak nung namatay, kaya parang bumaharaw ng alak. Sa dami ng nainom ni Lolo, hindi na raw siya nakauwi. Nakitulog na lang siya doon sa gilid ng bahay. Nahiga sa kahoy na bangko. Madaling araw daw yon. Doon nagising si Lolo. Tumayo siya para umihi sa mga halaman sa tapat ng bahay. Habang umiihi, napansin niya raw na bukas yung pinto ng kabaong sa loob. Nagtaka si Lolo kasi sino namang gagawa nun. Pumasok si Lolo. Medyo pasuray-suray pa kasi nahihilo siya sa dami ng nainom niya. Pagtingin niya sa kabaong, wala na yung bangkay. Imbis na yung lalaki, isang katawan ng puno ng saging ang nasa loob ng kabaong. Agad daw na ginising lahat ni Lolo yung mga nandoon sa lamay. Sinabi nung tatay nung namatay na baka ninakaw ng aswang yung bangkay ng anak niya. Gamit yung mga sulo at itak, sinuyod nila Lolo kasama ang 10 pang kalalakihan yung malapit na gubat kung saan pwedeng nagtago yung aswang. Halos 1 oras silang naghanap. Sabi raw ni Lolo, siya ang unang nakakita doon sa bangkay. Malayo pa ay nakita na raw niya yung nakayukong halimaw sa di kalayuan. Dahan-dahang lumapit si Lolo. Kitang-kita niya raw yung kulubot na balat ng aswang. Nung halos 2 metro na lang, tsaka tumakbo si Lolo at tinaga yung aswang na nakayuko. Paglingon daw niya, kitang-kita ni Lolo yung malapaniking itsura ng aswang. Mapalahibo, payat na halatang hindi nakakain ng maayos. Tinaga ni Lolo yung kamay ng aswang pero nakaatras ito. Tsaka ito tumalon palayo sa direksyon ng bundok. Tinawag ni Lolo yung mga kasamahan niya at tsaka nila nakita yung bangkay nung nakaburol. Puno raw ng kagat yung bangkay. Ilan daw sa laman nito ay nakalabas na. Halos masuka raw si Lolo sa itsura ng bangkay. Hindi niya rin daw maalis sa utak niya yung nakakatakot na itsura ng aswang na talaga namang parang sa isang demonyo. Dapat ay 7 araw daw na paglalamayan yung bangkay. Pero kinabukasan nun
ay nilibing na ito. Sarado yung kabaong para hindi na rin makita yung nangyari sa katawan. Sabi ni Lolo kung hindi raw siya nagising o kaya naman ay hindi niya nakita yung aswang, baka hindi na nahanap yung bangkay at hindi na nabigyan ng maayos na libing. 2021 nang mamatay si Lolo, Sir Neb. Habang nasa ospital, lagi niya akong binibiro na kapag namatay daw siya, wag ko raw ipapanakaw sa aswang ang katawan niya. Good day sa mga kapasta nating nakikinig. Sana magustuhan nyo itong ibabahagi kong kwento. Hindi ko nababanggitin ang pangalan ko, Sir Neb, o kung saan mang lugar ito nangyari. Tungkol sa kapitbahay namin ang kwentong ito. Itago na lang natin sa De La Cruz ang apelido nila. Mayaman yung pamilya De La Cruz. Tanyag sila sa lugar namin kasi angkan sila ng mga politiko at negosyante. Ang lawak ng lupa nila at syempre sobrang lalaki ng kanilang bahay. Isang beses, Sir Neb, magpapagawa sana yung pamilya nila ng malaking swimming pool sa likod ng bahay at isa ako sa mga laborer na nakuha nila. Isa po sa dahilan kaya tinago ko yung mga pagkakakilanlan ay dahil tingin ko medyo sensitibo yung topic. Unang ginawa namin ay naghukay kami doon sa gitna ng lupa na gagawa ng pool. Mga 3:00 ng hapon yon. Katatapos lang naming magmerienda at patuloy na uli kami sa paghuhukay. Nang biglang sumigaw yung isa naming kasama. May matigas daw siyang bagay na tinamaan ng pala. Nagtulong-tulong kami na hukayin yung paligid ng matigas na bagay. Tsaka namin inakyat sa lupa. Sir Neb, may nahukay kaming kabaong. Isang malaking ataol na siguro doble ang laki sa normal na kabaong natin ngayon. Bubuksan na sana namin. Pero sabi ng foreman, tawagin daw muna namin yung may-ari. Dumating yung matandang De La Cruz. Isa ako sa mga nagbukas ng kabaong dahil na rin ako yung nautusan. Nung matanggal namin yung takip, kumalat yung napakasamang amoy. Sa tingin ko nga ay may halo pang kemikal yon. Tumambad sa amin ang napakaraming buto ng tao sa loob ng ataol. Pero kasama ng mga buto ay mangilan-ngilang alahas, ginto at mga bato na mukhang mamahalin. Imbis na magpatuloy sa ginagawang pool, inutusan niya na lang kami na paghiwalayin yung mga buto at alahas na nandoon sa kabaong. Sinabihan niya kami na manahimik lang at babayaran niya kami ng extra kung gagawin namin yon. Sumunod na araw, ayon sa mga narinig kong chismis, binenta raw nung matanda yung mga alahas na yon. Doon na nagsimula yung mga kababalaghan na nangyari. Sabi-sabi ng mga kasambahay nila, lagi raw nagigising sa gabi yung matanda. Lalabas daw ito sa kwarto niya na takot kasi may mga sundalo na sinisigawan siya sa kwarto. Tapos doon sa sala ng bahay matutulog. Gabi-gabi raw yon na nangyayari. Pinatignan sa psychiatrist yung matanda at ang sabi ng doktor, baka malapit na sa Alzheimer's yung sakit niya. Pero ako, Sir Neb, alam ko kung ano ang dahilan ng mga nakikita ng matanda. Kasi kahit ako rin at ilang mga kasamahan ko na naghukay noong kabaong ay dinadalaw rin sa panaginip nung mga sundalo. Parang sundalong Hapon sila, pero sugatan. Yung mga iba walang kamay, walang paa, butas ang dibdib. Hinahabol nila ako sa panaginip. Pilit akong tumatakbo pero hindi ako makatakas. Hanggang sa tuluyan nga nila akong abutan. At sa pagkakataong yun ay tsaka ako magigising na hinihingal, pawisan at tuyong-tuyo ang lalamunan. Tuluyan na ngang nabaliw yung matandang De La Cruz. 2 taon lang ang lumipas ay nagpakamatay ito gamit ang baril na pagmamay-ari niya. Hindi na namin natapos yung swimming pool. Lagi kasing nagkakaaberya sa budget o materyales. Para bang may kung sino na ayaw talagang patayuan yon ng pool.
Nang minsang magkainuman kami ng mga laborer na kasama kong naghukay ng ataol, napag-usapan namin yung nangyari sa matandang De La Cruz. Nagkasundo kaming lahat na malamang ang dahilan kung bakit nangyari lahat ng kamalasan na yon ay yung kabaong. Alam naming lahat na may sumpang dala yung kabaong na yon. At matapos na ipagbili ng matandang De La Cruz yung mga alahas, ginantihan siya ng mga kaluluwang bantay nung kabaong. Yung mga De La Cruz na dating nakatira doon sa bahay ay isa-isa nang nagsialisan matapos mamatay yung matanda. Naging haunted na raw kasi yung bahay. Sa ngayon, Sir Neb, abandonado na ito. Sira-sira na yung mga bubong at bintana. Ilang beses nang sinubukang ibenta yung bahay, pero wala man lang bumili kahit na sobrang bagsak ang presyo. Magpasa hanggang ngayon ay paminsan-minsang napapanaginipan ko pa rin yung mga sundalong Hapon. Hindi ko alam, Sir Neb, kung kailan sila mawawala. Sana naman ay huwag nila akong idamay sa nangyari. Kasi napag-utusan lang naman ako. Hi mga kapasta, tawagin niyo po akong Leia. Noon pa lang talaga fan na ako ng mga stories dito. At dahil napilit ng isang kaibigan, eto po Sir Neb, at nag-submit na nga ako ng kwento. Matagal na rin itong nangyari sa akin. College student pa ako noon. Sa may Masbate ako nag-aaral noon, Sir Neb. Bale, tumutuloy ako sa isang boarding house para makatipid din kahit konti sa pamasahe araw-araw. Third year college kami noon at may report na gagawin sa isang major subject. Dahil nga groupings yung magiging grading ng report, napagdesisyonan namin na makitulog muna sa bahay ng isang kaklase para magtulong-tulong na gawin yung report. After class, nagtungo kami sa kanila. 5 kaming member ng group, lahat babae. Pagdating namin sa bahay nila, nagulat ako kasi sa tabi mismo ng bahay nila, merong punerarya. Sabi ni Maika, tita niya raw yung may-ari ng punerarya na yon, nakatabi lang ng bahay nila. Bago kami magsimula na gawin yung report namin, inulan ko muna ng tanong si Maika kung hindi ba siya natatakot, kung may mga nararamdaman ba siyang kakaiba tuwing gabi. Talagang mahilig kasi ako, Sir Neb, sa mga bagay na may kinalaman sa horror, kaya naging interesado ako. Napansin ko na parang ayaw sagutin ni Maika yung mga tanong ko. Iniiba niya lagi yung usapan. Alas 12 na kami natapos sa ginagawa namin. Nakailang pansit kanton at kape kami bago namin na-type yung huling page ng report. Dahil sa pagod, doon na kami sa sala pumwesto para matulog. Ako naman, hindi ako makatulog. Kapag talaga hindi ako pamilyar sa bahay, ay nahihirapan akong maging komportable, lalo na sa pagtulog. Para libangin ang sarili ko, naglaro na lang ako ng games sa laptop. Mga 1:30 ng madaling araw, nakaramdam ako na naiihi. Nasa labas pa ng kusina yung CR nila. Tsinaga ko na lang. Lumabas ako. Pagkatapos kong umihi, paglabas ko ng CR, nakarinig ako ng kung ano mula sa kabila ng bakod nila Maika. Natigilan ako. Medyo natakot na ako nung time na yon pero nanaig yung pagiging tsismosa ko. Dahan-dahan akong naglakad papunta doon sa bakod sa labas ng bahay. Sumilip ako doon sa kabila kung nasaan yung punerarya. Sir Neb, doon sa likod ng punerarya, may 5 kabaong na lumulutang sa hangin. Mabagal na lumilipad pabalik-balik doon sa bakuran ng punerarya. Para bang nagpuprosesyon pa. Sa gitna ng mga kabaong, may nakita akong 3 lalaki na nakatayo lang at nakayuko sa gitna. Hindi sila gumagalaw o ano. Basta nakapirmi lang na para bang may hinihintay. Umatras ako, tapos dahan-dahang bumalik sa loob ng bahay ng kaklase ko. Grabe yung tibok ng puso ko sa kaba. Nung makahiga ako doon sa sopa, iniisip ko pa rin kung totoo ba yung mga nakita ko o baka nananaginip lang ako. Kinabukasan nun,
naikwento ko kay Micah yung nakita ko. Natahimik siya. Tapos tsaka niya sinabi sa akin na talaga raw misteryoso ang puneraryang yon. May mga kaluluwa raw talagang naninirahan doon. At ang paborito raw nilang paglaruan ay yung mga kabaong. Kahit daw silang mga taga roon ay takot sa punerarya kapag sumasapit na ang hating gabi. Simula nga noon, Sir Neb, kapag nagsasuggest na doon sa bahay nila Micah mag-overnight, ay talagang hindi ako sumasama. Mga kapasta, ini-invite ko po kayo na mag-subscribe sa side channel ko na Ambar Horror Stories. Bali, dalawang variation po ang meron tayo sa channel na ito. Una po ay yung narration style na kagaya ng ginagawa natin sa Pinoy Creepypasta. At ang pangalawang version po natin sa channel na ito ay yung dramatized o yung old style radio, kagaya ng Gabi ng Lagim. Makakasama po natin dito si Sir Ken ng Scream PH para sa narration. Tapos para naman doon sa stories natin na dramatized, makakasama natin dito ang Dark Shadows 101. Muli po mga kapasta, Ambar Horror Stories. Sana po suportahan nyo. Maraming salamat po.